Sa isang malawak na gusali sa Makati, nakaupo si Barcelon Montemayor sa kanyang opisina. Siya ang kilalang bilyonaryong CEO ng Montemayor Group of Companies, isang konglomerado na may negosyo sa real estate, resorts at iba't ibang industriya. Bata pa lamang siya ay isinabak na sa negosyo. At dahil sa kanyang talino at tapang sa pagdedesisyon, naging matagumpay siya. Ngunit sa kabila ng lahat ng kayamanan, madalas niyang maramdaman ang isang uri ng pagkabagot, isang pakiramdam na parang may kulang, na hindi kayang punan ng pera o tagumpay. Isang araw, inanyayahan siya ng lokal na pamahalaan sa Davao upang personal na silipin ang lupang pagbabalakan niyang pagtayuan ng bagong resort. Ayon sa kanyang mga empleyado, maganda raw ang lokasyon at tiyak na magiging isa na namang malaking negosyo. Ngunit para kay Barcelon, isa lang itong dagdag na proyekto. Hindi niya alam na ang pagbisitang iyon ang magbabago ng kanyang pananaw sa buhay. Paglapag niya sa Davao, sinalubong siya ng init ng araw at sariwang hangin ng probinsya. Habang sakay ng SUV patungo sa lugar ng proyekto, napansin niya ang malawak na tanawin, mga palayan, bundok at dagat na kumikislap sa ilalim ng araw. May kakaibang payapa sa lugar na iyon na taliwas sa ingay ng Maynila. Habang papalapit sila sa tabing dagat kung saan planong magtayo ng resort, napansin ni Barcelon ang ilang komunidad ng mga Badjao na nakatira sa maliliit na kubo na nakatirik sa kahoy sa gilid ng dagat. May mga batang masayang lumalangoy, may mga kabataang naglalako ng shell necklaces at mga simpleng palamuti. Nakaramdam siya ng interes at pinahinto ang sasakyan. Nagtaka ang kanyang mga kasamahan, ngunit bumaba siya at naglakad papunta sa tabing dagat. Habang naglalakad, nakita niya ang isang grupo ng mga bata na nagtatawanan at naglalaro sa buhangin. Sa di kalayuan, may isang dalagang Badjao na naglalako ng mga gawa sa kabibe. Ang buhok nito ay maitim at mahaba, nakalugay sa likod at ang suot ay simpleng damit na may kupas na kulay, ngunit malinis at maayos. Ang mukha nito ay may kakaibang kinang, mata na parang dagat, at ngiti na tila kayang magpawala ng pagod. Habang tinitingnan niya ito, biglang nadapa ang dalaga habang bitbit ang basket ng mga palamuti. Kumalat ang mga shell necklace sa buhangin at mabilis na lumapit si Barcelon upang tulungan ito. Yumuko siya at pinulot ang mga nagkalat na palamuti, sabay abot sa dalaga. Nagulat ito, ngunit kumiti. "Salamat po," mahinhin na sabi ng dalaga, habang pilit na kinokolekta ang mga palamuti. "Pasensya na, nadapa ako." Mumiti si Barcelon at saglit na nagulat sa kakaibang pakiramdam na dulot ng ngiti nito. "Walang anuman. Ayos ka lang ba?" Tumango ang dalaga. "Oo, sanay na po ako. Ako nga pala si Junang." Mahiyain, ngunit may kumpiyansang pagpapakilala nito. Napatingin si Barcelon sa dalagang ito. Isang simpleng Badjao, ngunit tila kakaiba ang dating. Ipinakilala rin niya ang sarili at sinabing isa siyang bisita na tumitingin sa lugar. Hindi na siya nagbigay ng detalye kung sino talaga siya. Hindi niya alam kung bakit, ngunit nais niyang makilala ang dalaga nang hindi base sa kanyang pangalan bilang isang bilyonaryo. Habang nag-uusap sila, dumating ang ilang bata at niyakap si Junang, humihingi ng laruan. Napansin ni Barcelon kung paano nito hinaplos ang ulo ng mga bata at binigyan sila ng mga maliliit na shell necklace, kahit alam niyang iyon ang paninda nito. "Para sa inyo ito, wag na kayong mag-aagawan," malambing na sabi ni Junang. Kitang-kita sa mata ng lalaki ang pagiging bukal ng loob ng dalaga at sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, nakaramdam siya ng tunay na paghanga na walang kinalaman sa negosyo o ambisyon. Hindi nagtagal, tinawag na si Barcelon ng kanyang assistant para ipagpatuloy ang inspeksyon ng lupa. Ngunit bago siya umalis, tumingin muli siya kay Junang na abala sa pag-aayos ng kanyang mga palamuti. May kung anong pumukaw sa kanya, kaya't hindi niya maiwasang bumalik ng tingin kahit nasa sasakyan na siya. Sa isip niya, ang pagbisitang ito ay magsisimula lamang ng isang proyekto. Ngunit sa puso niya,
May nagsasabing ito'y simula rin ng isang bagay na mas malalim. Isang bagay na hindi niya palubos na maunawaan. Sa gabing iyon, habang nasa kanyang tinutuluyang hotel, naisip niya ang ngiti ni Junang. Sa dami ng babaeng nakilala niya sa Maynila, mga sosyal at galing sa mayayamang pamilya, wala ni isa sa kanila ang nakapagbigay ng ganitong kakaibang damdamin. Siya si Barcelon Montemayor, ang bilyonaryong CEO na sanay sa marangya at komplikadong mundo. Ngunit sa simpleng ngiti ng isang badyaw, natagpuan niyang may kakulangan pala sa kanyang buhay na matagal na niyang hinahanap. Kinabukasan, maagang nagising si Barcelon. Habang nakatanaw mula sa bintana ng hotel, kitang-kita niya ang bughaw na dagat at ang mga bangkang nakahilera sa pangpan. Sa isip niya, pawang mga detalye lamang ito ng isang probinsya. Ngunit sa puso niya, tila may kakaibang hatak na bumabalik sa kanya sa alaala ng ngiti ni Junang. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, pero para bang may kulang sa kanyang biyahe kung hindi niya muling makikita ang dalaga. Kaya imbes na dumiretso agad sa mga meeting at inspeksyon, nagpasya siyang bumalik sa dalampasigan kung saan niya unang nakilala ang badyaw na babae. Pagdating niya sa lugar, abala ang komunidad. May mga batang nagtatakbuhan sa buhangin, mga inang nag-aayos ng lambat, at mga kalalakihang naghahanda ng bangka para pumalaot. Habang naglalakad, muli niyang nasilayan si Junang. Nakaupo ito sa isang maliit na bangkito, maingat na inaayos ang mga palamuti mula sa kabibe na ibebenta sa mga bisita at turista. Nakasuot ito ng simpleng bestida na may bahagyang kupas na kulay, ngunit ang presensya nito ay naninibabaw sa paligid. Naglakad si Barcelon papalapit at nang mapansin siya ni Junang, bahagyang nanlaki ang mga mata nito. "Kayo na naman po," mahinhin nitong sabi, halatang nagtataka kung bakit bumalik pa ang estrangherong tumulong sa kanya kahapon. Ngumiti si Barcelon at umupo sa tabi niya. Kahit medyo alanganin sa kanyang mamahaling suot at sapatos na hindi bagay sa buhangin, naisip kong bumalik. "Hindi ko kasi nakilala ng husto ang komunidad ninyo kahapon. Gusto kong makita ang pamumuhay ninyo dito," sagot niya. Napalunok si Junang at sandaling tumingin sa dagat bago sumagot. "Wala namang kakaiba sa amin. Simpleng tao lang po kami. Naglalako, nangingisda, nag-aalaga ng pamilya. Hindi tulad sa inyo na nasa mataas na kalagayan." Nagulat si Barcelon sa sinabi ng dalaga. Hindi niya direktang sinabi kung sino siya, pero halata sa suot at kilos niya na galing siya sa ibang mundo. "Totoo, malayo ang pinagmulan ko," tugon niya. "Pero hindi ibig sabihin mas mababa kayo. Sa totoo lang, kahapon pa lang, nakita ko na kung gaano kayo kasipag at kung paano ninyo pinapahalagahan ang bawat bagay." Saglit na natahimik si Junang, tila iniisip ang mga salita ng lalaki. Nang dumating ang ilang bata na bitbit ang mga hinuli nilang maliit na isda, ngumiti si Junang at ipinakilala sila kay Barcelon. "Mga pamangkin ko po ito. Palagi silang sumasama sa dagat kahit bata pa. Dito kasi lahat may papel, kahit maliit." Habang pinagmamasdan ang mga bata, naalala ni Barcelon ang sarili niyang kabataan. Lumaki siya sa marangya at mahigpit na pamilya. At bata pa lang ay hindi na niya naranasan ang ganitong kalayaan. Sa halip na maglaro, maaga siyang tinuruan ng negosyo at tungkulin. Sa mga ngiti ng mga batang badyaw, nakita niya ang isang buhay na hindi kailanman naranasan. Hindi nagtagal, inalok siya ni Junang na sumama sa kanyang pagbebenta. Sa una, nagduda si Barcelon kung kakayanin niyang maglakad sa ilalim ng araw, dala ang basket ng mga kabibe. Ngunit pumayag siya. Sa kanilang paglalakad sa gilid ng dagat, ipinakita ni Junang kung paano niya kinakausap ang mga turista, kung paano siya ngumiti kahit hindi lahat bumibili. "Hindi mo kailangan ipilit," paliwanag niya. "Kung may bibili, salamat. Kung wala, bukas ulit susubok. Ganun lang naman ang buhay." Napahanga si Barcelon sa simpleng pananaw nito. Para sa kanya na CEO, lahat ay plano at estratehiya. Bawat galaw ay dapat may balik na tubo. Ngunit para kay Junang, ang bawat araw ay pagkakataon lamang. Walang kasiguraduhan, ngunit may pag-asa.
Nang mapagod sila, naupo sila sa lilim ng isang puno at nagbahagi ng kwento. Nalaman ni Barcelon na iniwan na sila ng ama ni Junang at kasama lamang nito ang kanyang ina at ilang kapatid. Siya ang tumutulong magtaguyod sa pamilya sa pamamagitan ng maliit na kinikita sa pagbebenta ng palamuti. Sa kabila ng hirap, hindi nito iniwan ang kanyang ngiti at determinasyon. Tahimik na nakinig si Barcelon, ramdam ang bigat at tapang ng buhay ng dalaga. Hindi niya maiwasang ikumpara ito sa sarili, sa dami ng kayamanan at oportunidad na meron siya. Bakit pakiramdam niya ay may kulang? Samantalang si Junang, na halos wala, ay puno ng sigla at tapang. Pag-uwi ng araw na iyon, habang nakasakay muli sa kanyang sasakyan pabalik sa hotel, hindi mawala sa isip ni Barcelon ang imahe ni Junang. Hindi lamang ang kanyang ganda, kundi ang kanyang puso at pananaw sa buhay. Sa unang pagkakataon, ang isang simpleng babae mula sa dagat ay nagbigay ng pakiramdam na parang natagpuan niya ang bahagi ng sarili na matagal na niyang hinahanap. Makalipas ang ilang araw na pananatili ni Barcelon sa Davao, hindi na lamang ang inspeksyon ng lupang pagtatayuan ng resort ang pinupuntahan niya. Mas madalas na rin siyang bumabalik sa dalampasigan kung saan naroroon si Junang at ang kanyang pamilya. Unti-unti nakikilala niya ang pamumuhay ng mga Badyaw, kung paano sila umaasa sa dagat para sa kabuhayan, kung paano sila nagtutulungan kahit sa kabila ng kahirapan, at kung paano nila pinapahalagahan ang bawat maliit na biyaya na dumarating sa kanilang buhay. Para kay Barcelon na lumaki sa luho at karangyaan, ito'y isang malaking pagkakaiba na lalong gumigising sa kanyang kaisipan. Isang hapon, matapos ang isang mahabang pagpupulong kasama ang mga lokal na opisyal tungkol sa proyekto, nagpasya siyang maglakad mag-isa patungo sa Pampa. Hindi siya nagdala ng mga tauhan o kasamahan. Gusto niya lamang maramdaman ang payapang paligid. Pagdating niya roon, nadatnan niya si Junang na nakaupo sa gilid ng bangkang kahoy, abala sa pagtatahi ng lambat habang nakikipagkwentuhan sa ilang kabataang Badyaw. Nagulat ito nang makita siya. "Bakit po kayo nandito ulit? Hindi ba't dapat nasa meeting kayo?" Tanong ni Junang na may bahagyang pagtataka. Mumiti lamang si Barcelon. "Tapos na ang meeting. Naisip kong mas masarap dito, mas presko, mas totoo." Sa totoo lang, mas gusto ko ang ganitong mga sandali kaysa sa paulit-ulit na diskusyon tungkol sa negosyo. Napatawa si Junang sa kanyang sinabi, hindi dahil sa pangungutya, kundi dahil tila hindi siya makapaniwala na ang isang kagalang-galang na bisita ay mas pipiliin pang makihalubilo sa kanila kaysa sa mga taong may kapangyarihan. Habang nag-uusap sila, dumating ang ilang babae mula sa komunidad at nagdala ng mga piniritong isda at kanin. Agad nilang inalok si Barcelon na kumain. Sa una, medyo nahirapan si Barcelon. Hindi siya sanay kumain gamit lamang ang kamay, nakaupo sa sahig na gawa sa kahoy, habang ang pagkain ay nakalagay lamang sa dahon ng saging. Ngunit dahil sa pagpupumilit ng lahat, lalo na ni Junang na may masayang ngiti, sumabay siya. Doon niya naranasan ang simpleng kasiyahan, ang pagtawa ng mga bata habang nagkukwento, ang pag-iral ng pagkakaisa ng komunidad kahit simpleng pagkain lamang ang nasa harap. Sa gitna ng tawanan at kwentuhan, napansin ni Barcelon ang mga mata ng ibang tao sa paligid. May mga nagtataka kung bakit palaging bumabalik ang estrangherong ito sa kanila. May ilan pang nagbubulong-bulong, wari may halong pagtataka at pag-aalinlangan. Alam niya na hindi ito maiiwasan. Ang isang tulad niya na galing sa ibang mundo ay tiyak na pagtitignan ng kakaiba kapag masyadong malapit sa isang gaya ni Gunang. Nang matapos ang pagkain, naglakad silang dalawa ni Gunang sa tabing dagat. Doon nagsimula ang mas seryosong usapan. "Alam kong hindi ka taga rito," panimula ni Gunang. "At halata sa lahat ng kilos mo na mayaman ka, mataas ang narating. Kami, sanay sa simpleng buhay, sa araw-araw na pakikipaglaban para mabuhay. Kaya minsan naiisip ko, bakit ba lagi kang bumabalik dito?"
Tahimik si Barcelon, sandali bago sumagot. Siguro dahil dito ko nararamdaman na totoo ako. Sa Maynila, sa mundo ko, lahat laging nakatingin sa akin bilang CEO, bilang bilyonaryo. Dito parang hindi mahalaga kung sino ako. Basta tao lang, basta may ngiti lang, sapat na. At isa pa, gusto kong makilala ka. Namula ang pisngi ni Junang sa huling sinabi niya, kaya't agad itong umiwas ng tingin. Hindi sanay ang dalaga na pinapansin sa ganoong paraan, lalo na ng isang taong halatang galing sa mas mataas na antas ng lipunan. Ngunit sa puso niya, may kakaibang tibok na hindi niya maipaliwanag. Ilang araw pa ang lumipas at lalong naging madalas ang kanilang pagkikita. Tinuruan ni Junang si Barcelon kung paano manghuli ng isda gamit ang lambat, kung paano sumakay sa maliit na bangka, at kung paano gumawa ng mga simpleng palamuti mula sa kabibe. Kahit hindi magaling at madalas pa nga napapahiya sa harap ng iba, nakikita ni Barcelon ang halaga ng bawat aral para kay Junang. Nakakatuwa ring makita ang isang taong tulad ni Barcelon na handang magpakumbaba at matutong muli sa pinakasimpleng paraan. Ngunit sa likod ng kanilang mga tawanan at kwentuhan, ramdam nilang pareho ang malaking agwat sa pagitan ng kanilang mga mundo. Si Junang, isang anak ng dagat na lumaki sa kahirapan at umaasa sa araw-araw na kita. Si Barcelon, isang anak ng syudad na sanay sa yaman at kapangyarihan. Ang dalawang mundong ito'y tila hindi dapat nagtatagpo. Ngunit sa kabila ng lahat, naramdaman nilang unti-unti silang napapalapit sa isa't isa. Isang gabi, habang nakatanaw sila sa dagat at pinagmamasdan ang mga bituin, nagtanong si Junang, "Alam mo ba kung gaano kalaki ang pagkakaiba ng mundo natin? Baka isang araw, mapagtanto mo na hindi talaga tayo bagay." Tumingin si Barcelon sa kanya at marahang ngumiti. Oo, magkaiba ang mundo natin, pero hindi ibig sabihin hindi sila pwedeng magsanib. At siguro, doon magsisimula ang isang bagay na mas mahalaga. Hindi na nakaimik si Junang, ngunit sa kanyang puso, alam niyang may binhi ng tumutubo, isang damdamin na pilit niyang nilalabanan, ngunit dahan-dahang nagiging totoo. Habang tumatagal ang pananatili ni Barcelon sa Davao, lalo siyang humahanap ng oras upang makapiling si Junang. Sa umpisa, palihim lamang ang kanilang mga pagkikita, ngunit kalaunan ay hindi na rin niya alintana kung may makakita. Sa bawat araw na lumilipas, mas nakikilala niya ang dalaga, ang mga pangarap nito para sa pamilya, ang hirap at sakripisyo, at ang lakas ng loob na humarap sa buhay na puno ng kawalan ng kasiguraduhan. Para kay Junang, sapat na ang makaraos sa araw-araw, ngunit para kay Barcelon, gusto niyang ipakita na may posibilidad na lumampas sa ganoong kalagayan. Isang hapon, nagyaya si Junang na sumama si Barcelon sa kanilang pangingisda. Hindi pa ito kailanman sumubok, ngunit hindi siya tumanggi. Kasama nila ang ilang kapatid ni Junang at ilang bata mula sa komunidad. Sa maliit na bangka na yari lamang sa kahoy, natutunan ni Barcelon kung paano hawakan ang lambat, kung paano makiramdam sa alon, at kung paano makinig sa katahimikan ng dagat. Habang pinagmamasdan niya si Junang, na sanay sa lahat ng kilos, hindi niya mapigilang humanga. Nakita niya ang tapang at tiyaga na hindi nakasalalay sa yaman, kundi sa kakayahan at tiwala sa sarili. Nang matapos ang pangingisda, naglatag sila ng simpleng hapunan sa tabing dagat, piniritong isda, kanin at ilang gulay. Pinagmamasdan ni Barcelon ang masayang pagtawa ng lahat habang kumakain gamit ang kamay. Sa gitna ng kasiyahan, napaisip siya kung bakit tila mas buo ang kanilang samahan kaysa sa maraming pamilya at kaibigan na kilala niya sa Maynila. Ang lahat ay may pagkakaunawaan, may malasakit sa isa't isa, at may kasiyahan sa kabila ng kakulangan. Kinabukasan, hindi nakaligtas si Barcelon sa mga tanong ng kanyang mga kasamahan sa negosyo. Napansin nilang palagi siyang nawawala sa oras ng pagpupulong, palaging may dahilan para umiwas. Isang gabi,
Habang nasa isang dinner meeting kasama ang mga investors, hindi nakatiis ang isa niyang business partner. Barcelon, bakit ba parang masyado kang nahuhumaling sa mga tao sa tabing dagat? May iba ka bang pakay doon? Tanong nito na may halong pang-uuyam. Ngumiti lamang siya at umiwas sa direktang sagot. Siguro kasi doon ko nakikita ang mga bagay na hindi ko nakikita sa mundo natin. Mga bagay na mas totoo. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang si Junang ang dahilan. Hindi niya gustong ipaliwanag sa iba, sapagkat baka pagtawanan lamang o maliitin. Sa mga sumunod na araw, napansin na rin ng mga tao sa baryo ang pagkakaiba. May mga nagsasabing, bakit lagi na lang nandoon si Barcelon? Bakit tila sobra ang interes nito kay Junang? May ilan pang nagsimulang magbulong-bulong na baka niloloko lang ng lalaki ang dalaga. Na baka pagkatapos ng proyekto ay iiwanan din ito. Ang mga matang nagmamasid ay nagbigay ng kaunting takot kay Junang. Isang gabi, habang nakaupo sila sa gilid ng kubo ni Junang, nag-usap silang dalawa. Tahimik ang paligid, tanging hampas ng alon tang maririnig. Barcelon, mahinang sabi ni Junang, naiintindihan mo ba talaga kung ano ang ginagawa mo? Naiba ka sa lahat ng taong nakilala ko. Hindi ka taga rito at alam kong may mataas kang katayuan sa buhay. Kung itutuloy natin ito, hindi ba't masyadong malaki ang pagkakaiba? Tumingin si Barcelon sa mga mata niya. Alam kong magkaiba ang mundo natin, Junang, pero hindi ko hinahanap ang pagkakapareho, kundi ang totoo. Sa dami ng taong nakapaligid sa akin sa Maynila, wala ni isa ang nakapagbigay sa akin ng kapayapaang ibinibigay mo. Nagpalingalinga si Junang, tila naiiyak ngunit pinipigilan. Hindi ako sigurado kung kaya kong panindigan ang mga tingin ng tao. Baka pagtawanan ako, baka maliitin ka rin dahil sa akin. Hinawakan ni Barcelon ang kanyang kamay at marahang pinisil. Kung darating man ang oras na pagtawanan tayo, hayaan mo na. Ang mahalaga, alam nating totoo ang nararamdaman natin. At kahit mahirap, handa akong lumaban para dito. Hindi na nakaimik si Junang sa mga salita ni Barcelon. Nakaramdam siya ng kakaibang lakas, ngunit hindi rin niya maitago ang kaba. Alam niyang sa paglapit ng kanilang mga mundo, mas magiging mahirap ang mga susunod na hakbang. Ngunit sa sandaling iyon, sa ilalim ng liwanag ng buwan at katahimikan ng dagat, nagpasya siyang ipagpatuloy ang ugnayan nila, kahit pa hindi malinaw kung saan ito hahantong. Sa gabing iyon, habang naglalakad pa uwi si Barcelon, ramdam niyang hindi na basta simpleng pagkakaibigan ang meron sila. Ang damdamin ay lumalalim at alam niyang darating ang oras na kailangan nilang pumili. Manatiling nakakulong sa pagitan ng dalawang mundo o sumugal para sa isang pag-ibig na walang kasiguraduhan. Ngunit ang puso niya, buo ang pasya na hindi na niya hahayaang mawala si Junang. Habang patuloy na nagiging mas madalas ang pagkikita nina Barcelon at Junang, unti-unti na ring kumakalat ang mga bulungan tungkol sa kanila. Sa baryo, may mga kapitbahay na nagtataka kung bakit laging bumabalik ang isang banyagang mayaman sa kanilang tabing dagat. May ilan pang nag-aakala na baka niloloko lang ni Barcelon si Junang at balang araw ay iiwanan ding ito. Ang ilan naman ay nagtatanggol, sinasabing baka totoo nga ang nararamdaman ng lalaki. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may mga matang nakamasid na mas kritikal. Ang mga tauhan at kasamahan ni Barcelon na galing pa sa Maynila. Isang gabi, habang abala si Barcelon sa pakikipag-usap kay Junang at sa kanyang pamilya, hindi niya namalayan na may kumuha ng litrato sa kanila mula sa malayo. Nang sumunod na linggo, nakarating ito sa kamay ng kanyang ina at mga kapatid sa Maynila. Sa isang malaking hapag, nagtipin ang pamilya Montemayor upang talakayin ang issue. Ang kanyang ina, si Doña Celestina, isang matapang at konserbatibong babae, ay labis na nagalit. Para sa kanya, isang kahihiyan na makita ang kanilang apelyido na inuugnay sa isang simpleng badyaw na nakatira sa tabing dagat. Hindi ko matatanggap na ang anak kong itinaguyod sa edukasyon at negosyo ay mauuwi lamang sa isang babaeng walang kapangalan, walang pinag-aralan at walang maipagmamalaki sa lipunan.
galit na wika nito. Ayat nang bumalik si Barcelon sa Maynila para sa isang linggong pulong, agad siyang hinarap ng kanyang pamilya. Barcelon, mariing sabi ng kanyang ina, kailangan mong isipin ang kinabukasan. Ang bawat hakbang mo ay hindi lang para sa iyo, kundi para sa ating apelyido at kumpanya. Hindi bagay sa iyo ang babaeng iyan. Kung gusto mong magpatuloy bilang pinuno ng Montemayor Group, kalimutan mo na siya. Tahimik lamang si Barcelon habang nakikinig. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi ganoon kadali ang hinihingi nila. Nang magtanong ang kanyang kapatid na si Marco, mas direkta itong nagsabi, pumili ka, ang babae o ang kumpanya. Para kay Barcelon, iyon ay tila isang ultimatum na walang katarungan. Pagbalik niya sa Davao, ramdam niya ang bigat ng sitwasyon. Hindi niya kaagad sinabi kay Junang ang lahat. Ngunit napansin ng dalaga ang lungkot sa kanyang mga mata. Isang gabi, habang nakaupo sila sa pampang, hindi na nakatiis si Junang at nagtanong, may problema ba? Iba ang tingin mo ngayon, parang may mabigat kang iniisip. Huminga ng malalim si Barcelon bago sumagot. Nalaman na ng pamilya ko ang tungkol sa atin. Hindi nila gusto ang nakikita nila. Gusto nilang itigil ko na ang lahat at kung hindi, baka mawalan ako ng posisyon sa kumpanya. Napayuko si Junang. Hindi na nagulat sa sinabi niya. Sabi ko na nga ba, hindi talaga madali ang mundo mo. Baka mas lalo lang kitang pahirapan kung ipagpapatuloy pa natin ito. May bahid ng lungkot ang boses niya, ngunit halata ring sinusubukan niyang maging matatag. Hinawakan ni Barcelon ang kamay niya at mariing tinitigan ang mga mata nito. Hindi ko kayang bitawan ka, Junang. Hindi pera o kumpanya ang magbibigay sa akin ng kaligayahan. Ikaw lang. Ngunit natigilan si Junang at marahang hinila ang kamay niya. Barcelon, hindi mo naiintindihan. Ako mismo natatakot. Natatakot na dahil sa akin mawala ang lahat ng pinaghirapan mo. Natatakot na dahil sa akin magalit ang pamilya mo. At higit sa lahat, natatakot akong dumating ang araw na magbago ang isip mo at pagsisihan mong pinili mo ako. Sa mga salitang iyon, nagpasya si Junang na lumayo. Kinabukasan, hindi na siya nagpakita kay Barcelon. Hindi na siya nagtungo sa pampang upang magbenta ng palamuti. Ang kanyan mga kapatid ang siyang nagdala ng paninda sa merkado at siya mismo ay nanatili sa kanilang kubo. Para kay Barcelon, napakabigat ng mga araw na iyon. Paulit-ulit siyang bumabalik sa dalampasigan. Umaasang makikita si Junang, ngunit palaging bigo. Isang umaga, nalaman niyang umalis si Junang kasama ang ilang kamag-anak sa dagat upang maglayag patungo sa kabilang bayan. Halos mawalan siya ng lakas nang marinig ang balita sa isip niya. Ito na marahil ang paraan ng dalaga upang tuluyan siyang iwasan, ngunit hindi siya pumayag. Agad siyang nagrenta ng bangka at sinundan sila kahit hindi siya sanay sa ganitong paglalayag. Habang nasa gitna ng dagat, sinalubong siya ng malakas na hangin at alon. Doon niya nasilayan si Junang sa kabilang bangka. Hawak ang lubid habang pilit na inaayos ang kanilang layag. Kitang-kita niya ang kaba at takot sa mukha nito dahil sa papalapit na bagyo. Sa isang iglap, may malakas na hampas ng alon na muntik nang itapon si Junang sa dagat. Sa pagkakataong iyon, walang pag-aalinlangan na tumalon si Barcelon upang saluhin siya. Niyakap niya ng mahigpit si Junang habang pinapadpad sila ng alon. Sa tulong ng ibang mangingisda, nahiligtas silang dalawa at naibalik sa bangka. Habang nanginginig pa si Junang at halos mawalan ng lakas, mahigpit siyang nakayakap kay Barcelon. Doon niya napagtanto na hindi basta-basta nawawala ang lalaking ito sa tabi niya, gaano man kahirap ang kanilang sitwasyon. Pagdating nila sa pampang, tahimik silang dalawa ngunit ramdam nila ang bigat ng mga pangyayaring naganap. Para kay Junang, iyon ang unang beses na nakita niya ang tunay na sakripisyo ni Barcelon. Isang lalaking mayaman, sanay sa ginhawa, ngunit handang sumuong sa panganib para lamang sa kanya. At sa puso niya, nagsimulang mabuo ang katotohanan na baka nga kahit magkaiba ang kanilang mundo, may pagkakataon pa ring magsanib ang mga ito.
Pagkaraan ng insidente sa dagat, hindi na naiwasan ni Junang na tanggapin sa kanyang puso na seryoso at tapat si Barcelon sa kanyang nararamdaman. Hindi lamang siya isang bisita mula sa Maynila na nahumaling sa kakaibang ganda ng isang badyaw, kundi isang taong handang magsakripisyo kahit ang sariling buhay para mailigtas siya. Sa mga araw na sumunod, mas naging bukas si Junang sa presensya ni Barcelon. Sa tuwing dumadalaw ito sa kanilang kubo, hindi na niya ito iniiwasan o tinatanggihan. Mas madalas silang magkausap, magtawanan at magbahagi ng mga kwento tungkol sa kanilang magkaibang mundo. Isang gabi, kasabay ng pagdiriwang ng pista sa baryo, nagtipon-tipon ang buong komunidad sa dalampasigan. May mga parol na nakasabit, may tunog ng kulimtang at agong, at may mga taong sumasayaw sa saliw ng tradisyonal na tugtugin. Nandoon din si Junang, nakasuot ng simpleng damit na inayos ng kanyang ina, at kahit hindi marangya ay nangingibabaw ang kanyang ganda. Nang makita siya ni Barcelon, tila huminto ang lahat ng ingay sa paligid at siya lang ang kanyang nasilayan. Sa kalagitnaan ng kasiyahan, nagkaroon ng pagkakataon si Barcelon na makausap si Junang nang sila'y maglakad palayo sa gitna ng ingay. Tahimik silang naupo sa buhangin, pinagmamasdan ang mga bituin at ang alon na sumasayaw sa dalampasigan. Doon, hindi na nakatiis si Barcelon at inamin ang kanyang nararamdaman. Junang, wika niya. Hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin ng tama, pero mula noong unang araw na nakita kita, parang nagbago ang takbo ng buhay ko. Dati, lahat para sa akin ay tungkol sa negosyo at pera. Ngunit ngayon, natutunan kong may mga bagay na mas mahalaga pa. Ikaw iyon. Nabighani ako hindi lamang sa ganda mo, kundi sa tapang mo at sa kabutihan ng puso mo. Natahimik si Junang, ramdam ang bigat at katotohanan ng mga salita ni Barcelon. Hindi niya agad nasagot, sapagkat sa puso niya ay may halong kaba at pangamba. Ngunit hindi rin niya maitago ang tuwa at kilig sa narinig. Pagkaraan ng ilang sandali, marahan siyang ngumiti. Hindi ako sanay sa mga salitang ganyan, pero aaminin ko natatakot ako. Natatakot dahil magkaiba tayo ng mundo. Natatakot dahil baka bukas magising ka at maisip mo hindi pala ako ang gusto mo. Hinawakan ni Barcelon ang kanyang kamay at tinitigan siya sa mata. Kung may isang bagay akong sigurado, iyon ay ang hindi ako magbabago sa nararamdaman ko. Hindi ko pinili ito dahil lamang sa bugso ng damdamin. Pinili ko ito dahil nakita ko kung sino ka at gusto kong manatili sa tabi mo, animan ang sabihin ng iba. Naluha si Junang at sandaling napayuko. Sa unang pagkakataon, pinayagan niyang mahulog ang kanyang puso. Kung ganoon, mahina niyang sagot, tatanggapin ko na rin. Pero sana, kaya mong panindigan dahil hindi madali ang daang tatahakin natin. Sa sandaling iyon, parehong nakaramdam ng kakaibang kaluwagan sina Barcelon at Junang. Sa ilalim ng liwanag ng buwan at kasabay ng musika ng baryo, unti-unti nilang naramdaman na may bagong simula para sa kanilang dalawa. Ngunit hindi rin iyon nakalampas sa mga mata ng mga tao. Habang masayang nagdiriwang ang ilan, may mga iilang hindi maiwasan manghusga. May mga nagbubulungan na baka isang laro lang ito para kay Barcelon. At may ilan ding nagsasabing baka hindi tumagal ang pagmamahalan ng dalawang magkaibang mundo. Ngunit para kay Barcelon, hindi na mahalaga ang mga bulong. Para kay Junang, hindi pa rin nawawala ang pangamba. Ngunit ang bawat salita at kilos ni Barcelon ay unti-unting nagbibigay ng lakas ng loob. Sa mga sumunod na linggo, mas naging bukas sila sa kanilang relasyon. Kahit tamay mga mata at bibig na nakabantay, ipinakita ni Barcelon ang kanyang malasakit, hindi lang kay Junang, kundi sa buong komunidad. Tinulungan niya ang ilang kabataan na makabili ng gamit para sa eskwela at nakisama sa mga simpleng gawaing bayan. Lalong humanga ang mga tao sa kanya, kahit hindi lahat ay kumbinsido. At sa puso ni Junang, nagsimulang mabuo ang isang tiyak na damdamin. Ang pagtanggap na ang pag-ibig na kanilang sinimulan ay hindi na simpleng pagkahumaling, kundi isang bagay na dapat nilang ipaglaban. Ang kanilang dalawang mundo ay magkaiba,
Ngunit sa bawat araw na magkasama sila, mas lumalabo ang hangganan na naghiwalay sa kanila. Sa halip, mas tumitibay ang pangako na kahit anong mangyari, susubukan nilang buuin ang pag-ibig na kanilang pinili. Naging bukas na ang relasyon ni na Barcelon at Junang sa komunidad. Kahit may iilang nagdududa pa rin, marami ang nagsimulang humanga sa tapang ng dalawa na ipakita ang kanilang pagmamahalan. Ngunit habang mas nagiging matatag ang kanilang ugnayan sa Davao, mas lumalaki rin ang gulo sa Maynila. Ang pamilya ni Barcelon ay hindi tumigil sa kanilang magtutol. Para kay Doña Celestina, isang kahihiyan ang makita ang apelyidong Montemayor na nadadawit sa isang babaeng mula sa simpleng angkan. Kaya ipinatawag niya si Barcelon pabalik sa Maynila para sa isang seryosong pag-uusap. Pagdating niya sa kanilang bahay, agad siyang sinalubong ng malamig na titig ng kanyang ina. Barcelon, panimula nito. Ilang beses na naming sinabi sa iyo, iwanan mo na ang babaeng iyon. Hindi siya para sa iyo. Masisira ang pangalan mo at ang pangalan ng pamilya natin. Sumabat ang kanyang kapatid na si Marco. Maraming babae na mas angkop sa iyo. Mga galing sa mayayamang pamilya. Mga nakapag-aral. Mga makakatulong sa negosyo. Bakit mo pinipilit ang isang babae na wala namang maibibigay kundi kahihiyan? Tahimik lamang si Barcelon sa una. Ngunit hindi nagtagal ay nagsalita siya. Hindi ninyo siya kilala. Hindi ninyo alam kung anong klase siyang tao. Kung gaano siya kasipag, kabait at kalakas. Ang mga bagay na iyon ay hindi kayang tapatan ng pera o pangalan. Kung hindi ninyo siya matatanggap, ayos lang. Pero hindi ko siya iiwanan. Nagtaas ng boses ang kanyang ina. Kung ganun ang pipiliin mo, kalimutan mo na rin ang kumpanya. Hindi ko ipapamana sa iyo ang lahat ng pinagpagura ng iyong ama kung itatali mo ang sarili mo sa isang babae na hindi kalibel. Pagkatapos ng pagtatalo, umalis si Barcelon dala ang bigat ng desisyon. Hindi niya alam kung paano sasabihin kay Junang ang lahat sapagkat ayaw niyang maramdaman nito na siya ang dahilan ng gulo sa kanyang pamilya. Ngunit nang bumalik siya sa Davao, napansin agad ni Junang ang lungkot sa kanyang mga mata. Sa isang gabi na magkasama silang naglalakad sa dalampasigan, nagtanong si Junang, Barcelon, ano ba talaga ang nangyayari? Bakit parang may tinatago ka? Hindi niya kayang magsinungaling, kaya inamin niya ang totoo. Pinapapili nila ako, Junang, ikaw o ang kumpanya. Ang pamilya ko, hindi nila matatanggap ang relasyon natin. Sa kanila, kahihiyan lang ito. Napaluha si Junang, ngunit hindi ito nagulat. Alam na niyang darating ang araw na haharap sila sa ganitong uri ng pagsubok. Ito ang kinatatakutan ko, mahina niyang wika. Ayokong maging dahilan ng pagkawala mo ng lahat ng pinaghirapan mo. Mas mabuti pang tapusin na natin ito bago pa lumala. Agad siyang hinawakan ni Barcelon at mariing tinitigan. Huwag mong sabihin iyan, hindi kita kayang bitawan. Hindi ko na kayang bumalik sa dati kong buhay na parang walang laman. Kahit mawala ang lahat, basta ikaw ang kasama ko, sapat na. Ngunit marahil dala ng takot at panamba, nagsimulang umiwas si Junang. Hindi na siya gaanong nagpapakita sa pampang. Mas pinili niyang manatili sa kanilang kubo at maglayo ng loob. Para sa kanya, iyon ang tanging paraan upang hindi na lumaki pa ang problema ni Barcelon. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, mas lalo lamang nadarama ng dalaga ang pangungulila. Kahit pilit niyang nilalabanan, ang damdamin ay mas lalong lumalalim. Samantala, sa Maynila, patuloy ang pagbubulungan tungkol sa kanya. May ilang negosyanteng nakarinig ng tsismis at ginamit ito laban kay Barcelon sa mga pulong. Paano nating maaasahan ang isang taong hindi marunong pumili ng tama para sa kanyang sarili? Wika ng isa. Ang mga ganitong salita ay umabot din sa tenga ng kanyang ina, dahilan upang mas lalo itong magalit. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nanatiling matatag si Barcelon. Pinuntahan niya muli si Junang sa kanilang kubo at doon niya ito muling kinausap. Junang, alam kong lumalayo ka dahil iniisip mong makakabuti iyon. Pero mali. Ang totoo,
Mas lalo lang akong nagiging determinado na ipaglaban ka. Hindi kita pwedeng iwanan. Napaiyak si Junang at sa unang pagkakataon ay inilabas ang lahat ng kanyang kinikimkim na takot. Barcelon, hindi mo naiintindihan. Ako ang magiging dahilan ng pagkawasak ng lahat ng meron ka. Ako ang magiging tasanin mo. At hindi ko kakayanin iyon. Yumakap si Barcelon at marahang bumulong. Hindi ka pasanin, Junang. Ikaw ang dahilan kung bakit ako natutong magmahal ng totoo. Kung mawawala ka, doon ako mawawasak. Sa gabing iyon, sa gitna ng kanilang pag-iyak at pagyakap, unti-unti nilang napagtanto na hindi na sila maaaring umatras. Alam nilang mas magiging mahirap ang daan sa hinaharap, lalo na't hindi lamang komunidad ang haharapin nila, kundi ang pamilya at lipunang puno ng paghuhusga. Ngunit sa kanilang mga puso, malinaw ang pasya, hindi nila hahayaang hadlangan ng sino man ang pag-ibig na kanilang pinili. At mula sa gabing iyon, nagsimula na ang tunay na laban. Hindi na lamang ito kwento ng isang bilyonaryo at isang badyaw na nagtagpo. Ito ay kwento ng dalawang pusong handang hamunin ang mundo para sa kanilang pagmamahalan. Matapos ang gabing puno ng pangako at emosyon, naging mas malinaw kay Junang na hindi basta-basta susuko si Barcelon. Ngunit sa kabila ng pagtibay ng kanilang damdamin, hindi pa rin nawawala ang takot na nararamdaman niya. Araw-araw, ramdam niyang dumarami ang mga matang nakatingin at ang mga bibig na nagbubulungan tungkol sa kanila. May ilan na nagsasabi na baka nililinlang lamang siya ng isang mayamang dayo at iiwanan din pagdating ng oras. Ang iba naman ay nagbababala kay Barcelon na huwag masyadong dumikit sa isang tulad niya dahil baka masira ang reputasyon nito. Ang bawat salita at sulyap ay tila tinik sa kanyang dibdib. Ngunit pinipilit niyang kayanin alang-alang kay Barcelon. Isang umaga, nagising si Junang na tila may mabigat na pasya sa puso. Habang pinagmamasdan ang dagat na siyang naging saksi sa lahat ng kanyang pangarap at pangamba, naisip niyang baka nga tama ang mga nagsasabi na hindi sila bagay. Nang dumating si Barcelon upang siya'y sunduin para mamasyal, hindi niya agad hinarap. Sa halip, pinakausapan niya ang kanyang nakababatang kapatid na sabihing hindi siya pwede. Nang umalis si Barcelon na may halong pagtataka, saka lamang bumuhos ang kanyang luha. Kinagabihan, hindi siya nakatiis at lumabas upang maglakad sa dalampasigan. Ngunit sa kanyang pag-ikot, laking gulat niya nang makita si Barcelon sa may gilid ng bangka, nakaupo at nakatitig sa dagat. Halatang ilang oras na itong naghihintay. Nang mapansin siya ng lalaki, agad itong tumayo at nilapitan siya. Junang, bakit ka lumalayo? Ano ba ang nagawa kong mali? Tanong nito na puno ng lungkot. Nagpalingalinga si Junang at marahang sumagot. Hindi ikaw ang mali, Barcelon. Ako ang problema. Natatakot ako na baka isang araw pagsisihan mo ang lahat ng ito. Natatakot ako na baka dumating ang oras na hindi na ako sapat para sa iyo. Kaya bago pa man mangyari iyon, mas mabuti pang lumayo na ako. Mariing umiling si Barcelon at hinawakan ang kanyang balikat. Huwag mong gawin ito. Hindi mo ba naiintindihan? Ang lahat ng ito, pinili ko. Pinili kong ipaglaban ka. Kung aalis ka, mas lalo mo lang akong masasaktan. Hindi mo ba nakikita na hindi ko na kayang bumalik sa dati kong buhay nang wala ka? Napayuko si Junang, nangingilid ang luha. Paano kung tama ang sinasabi ng pamilya mo? Paano kung dahil sa akin, mawala ang lahat ng pinaghirapan mo? Hinawakan ni Barcelon ang kanyang mga kamay at tinitigan siya ng mariin. Kung ang kapalit ng lahat ng yaman at kapangyarihan ay ang pagkawala mo, mas pipiliin kung wala ang lahat. Dahil wala ring halaga ang mga iyon kung hindi ikaw ang kasama ko. Sa mga salitang iyon, bumigay na rin ang damdamin ni Junang. Niyakap niya si Barcelon ng mahigpit habang humahagulgol sa kanyang balikat, sa gitna ng dilim at katahimikan ng dalampasigan. Nagpasya silang huwag nang hayaan ang takot ang magdikta ng kanilang mga hakbang. Ngunit hindi ibig sabihin ay naging madali ang lahat.
Makalipas ang ilang araw, nagpasya si Junang na sumama sa kanyang mga kamag-anak sa isang paglalayag patungo sa karatig na bayan upang makaiwas muna kay Barcelon. Hindi niya kayang tumangging harapin ang damdamin, ngunit gusto niyang bigyan ng pagkakataon ang kanyang sarili na mag-isip. Nang malaman ito ni Barcelon, agad siyang nagtungo sa pantalan upang habulin ang bangka. Doon nagkaroon sila ng huling pagkakataon upang mag-usap bago umalis si Junang. "Babalik ka, hindi ba?" tanong ni Barcelon habang pilit pinipigilan ang kanyang tinig na mabasag. Tumango si Junang, bagaman may luha sa kanyang mga mata. "Oo, babalik ako. Kailangan ko lang malaman sa sarili ko kung kaya kong panindigan ang lahat ng ito. Ayokong sumama sa iyo nang may takot pa sa puso ko. Gusto kong sigurado ako, hindi lang para sa akin, kundi para sa iyo." Tahimik na tumango si Barcelon, kahit mabigat sa kanyang dibdib. Inayaan niyang sumakay si Junang sa bangka at mula sa pantalan ay pinanood niya itong palayo ng palayo, habang ang alon ay tila sumasabay sa pintig ng kanyang puso. Sa mga sandaling iyon, alam niyang darating ang pinakamalaking pagsubok. Ngunit alam din niyang hindi magwawakas ang lahat sa paglayo ni Junang. Sa halip, iyon ang magiging simula ng kanyang matibay na paninindigan na ipaglaban ang pag-ibig nila, anuman ang kapalit. Habang bumabalik siya sa kanyang tinutuluyan, pinanghawakan niya ang huling salita ni Junang, ang pangakong babalik ito. Sa puso niya, iyon na lamang ang nagbibigay ng pag-asa na kahit gaano kahirap, darating ang araw na muli silang magsasama, hindi na bilang dalawang taong pinaghiwalay ng takot, kundi bilang dalawang pusong nagdesisyon na magsanib kahit anong mangyari. Habang naglalayag si Junang kasama ang kanyang mga kamag-anak, hindi mawala sa kanyang isip ang mga salitang binitawan ni Barcelon. Ramdam niya ang bigat ng responsibilidad na dala ng kanilang pagmamahalan. Sa bawat hampas ng alon, para bang tinatanong siya ng dagat kung kaya ba niyang sumuong sa unos na kakaharapin nila. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi niya maitatangging mas lalo niyang nararamdaman ang katotohanang mahal niya na si Barcelon. Samantala, naiwan si Barcelon sa Davao na may halong lungkot at pangungulila. Araw-araw ay bumabalik siya sa dalampasigan, umaasang makakakita ng bangkang babalik na sakay si Junang. Sa mga gabing tahimik, madalas siyang nakaupo sa buhangin, pinagmamasdan ang buwan at nagdarasal na sana ay ligtas ang dalaga. Hindi rin niya maiwasang alalahanin ang posibilidad na baka hindi na ito bumalik. Ngunit inanghahawakan niya ang pangakong ibinigay ni Junang bago ito umalis. Isang hapon, dumating ang balita na malapit nang bumalik ang bangka ng mga badyaw mula sa kabilang bayan. Hindi nag-aksaya ng oras si Barcelon at agad na nagtungo sa pantalan. Doon, nasilayan niya si Junang na nakatayo sa gilid ng bangka, nakatingin sa dagat at tila malalim ang iniisip. Nang makita siya ng dalaga, hindi nito napigilan ang ngiti na sumilay sa kanyang labi. Mabilis na lumapit si Barcelon at niyakap siya ng mahigpit. Parang ayaw ng pakawalan. "Salamat at ligtas kang nakabalik," bulong niya. Ngunit bago pa man sila tuluyang magdiwang ng muling pagkikita, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Habang naglalakad sila pauwi, biglang dumating ang malakas na hangin mula sa dagat at kasunod nito'y malalakas na alon. Ang ilang bangkang nakadaong ay halos matangay, at ang mga tao ay nagtakbuhan upang iligtas ang kanilang gamit. Sa gitna ng kaguluhan, biglang narinig ni Barcelon ang sugaw ni Junang. Nang lingunin niya ito, nakita niyang natangay ng alon ang isa sa mga bata mula sa komunidad. Walang pag-aalinlangan, tumakbo si Junang at lumusong sa tubig upang abutin ang bata. Agad na sumunod si Barcelon kahit hindi siya sanay sa ganoong kalagayan. Sa tulong ng iba pang mangingisda, nailigtas nila ang bata. Ngunit dahil sa lakas ng alon, muntik nang matangay si Junang. Mabuti na lamang at naabot siya ni Barcelon at mahigpit na hinila pabalik sa pampang. Kapwa sila, hingal na hingal at basang-basa,
Ngunit ang mas mahalaga ay ligtas ang bata. Ang buong komunidad ay nagsama-sama upang magpasalamat. At sa harap ng lahat, nakita nila kung paano ang isang mayamang lalaki mula sa Maynila ay hindi nag-atubiling sumuong sa panganib kasama ang kanilang sariling anak dagat. Mula sa pangyayaring iyon, unti-unting nagbago ang pananaw ng mga tao kay Barcelon. Kung dati ay puno ng pagdududa at panghuhusga, ngayon ay mas marami ang humanga sa tapang at malasakit na ipinakita niya. Maraming nagsabi na hindi basta-basta gagawin iyon ng isang taong nandito lamang para maglibang. Nakita nila na tunay ang kanyang damdamin, hindi lamang para kay Junang kundi para sa kanilang buong komunidad. Pagkatapos ng insidente, habang nakaupo sila ni Junang sa tabing dagat, kapwa tahimik ngunit ramdam ang lalim ng kanilang nararamdaman. Muling nagsalita si Barcelon. Junang, sa mga nangyari ngayon, mas lalo kong napagtanto na hindi ko kayang mawala ka. At hindi ko na rin kayang manatili lang sa gilid. Umaasa na matatanggap tayo ng lahat. Kailangan kong ipakita sa kanila na seryoso ako, na hindi ito isang laro. Kung paano ko ipinaglaban ang kumpanya ko, mas higit pa ang kaya kong ipaglaban para sa iyo. Nagulat man si Junang sa kanyang sinabi, ramdam niya ang sinseridad sa bawat salita. Barcelon, hindi ko alam kung saan hahantong ang lahat ng ito. Natatakot pa rin ako. Pero sa lahat ng nakita ko, alam kong hindi ka na basta-basta susuko. At kung ganoon, hindi na rin ako susuko. Mula sa gabing iyon, nagsimula ang panibagong kabanata para sa kanilang dalawa. Hindi na lamang ito tungkol sa kanilang nararamdaman, kundi tungkol sa paninindigan na ipakita sa mundo na kahit magkaiba ang kanilang pinagmulan, may karapatan silang mahalin at maging masaya. At habang pinagmamasdan nila ang dagat na minsang nagbanta ng panganib, ngunit ngayon ay tila nagiging saksi sa kanilang pagmamahalan. Nangako silang anuman ang unos na dumating, sabay nilang haharapin ito. Matapos ang insidente kung saan naligtas ni Barcelon at ni Junang ang isang batang muntik ng matangay ng alon, unti-unti nang nagbago ang ihip ng hangin sa paligid nila. Ang mga taong dati nagdududang laban sa kanila ay nagsimulang magpakian ng respeto. Para sa komunidad, hindi na lamang siya isang banyagang mayaman na nahumaling sa isang badyaw, kundi isang taong handang makiisa at sumuong sa parehong hirap na dinaranas nila. Ngunit hindi pa rin sapat ang pagtanggap ng ilan. May mga tao pa ring hindi lubusang kumbinsido at higit sa lahat, nananatili ang matinding pagtutol ng pamilya ni Barcelon sa Maynila. Dahil dito, napagpasyahan ni Barcelon na gumawa ng mas malaking hakbang. Hindi lamang para patunayan ang kanyang pagmamahal kay Junang, kundi upang ipakita na ang kanyang presensya ay may maidudulot na kabutihan sa buong komunidad. Nais niyang iparamdam na ang kanyang mundo at ang mundo ng mga badyaw ay pupwedeng magsanib. At hindi kailangang manatiling magkahiwalay. Isang araw, ipinatawag niya ang ilang lider ng komunidad at nakipag-usap. Gusto kong makatulong, panimula niya. Alam kong maraming bata ang hirap makapasok sa paaralan dahil sa kakulangan ng gamit o baon. Maraming pamilya rin ang umaasa lamang sa maliit na huli sa dagat. Kung papayagan ninyo, nais kong magpatayo ng isang maliit na paaralan at livelihood center dito mismo sa tabing dagat. Hindi ito para baguhin ang inyong kultura, kundi para suportahan ito at bigyang ng pagkakataon ang bawat isa na magkaroon ng mas maayos na kinabukasan. Tahimik ang lahat sa una. Hindi nila inasahan ang ganoong alok mula sa isang taong galing sa malayo. Ngunit nang magsalita si Mang Ador, isa sa mga nakatatandang badyaw, malinaw ang kanyang sagot. Kung totoo ang puso mo, hindi lang para kay Junang, kundi para sa lahat ng tao rito. Hindi namin iyon tatanggihan. Pero sana, tandaan mo, hindi pera ang sukatan ng pagtanggap namin. Ang mahalaga ay ang pagkilala mo sa kung sino kami at sa pamumuhay namin. Mumiti si Barcelon at tumango. Iyon mismo ang gusto kong gawin.
Hindi ko nais na baguhin ang pagkatao ninyo. Ang gusto ko lang ay makatulong para sa mga pangarap ng mga susunod na henerasyon. Mula roon, sinimulan ang proyekto. Nagbigay ng pondo si Barcelon upang makapagsimula ng mga programa. Isang maliit na paaralan na may sapat na gamit. Ilang bangkang pangingisda na mas matibay kaysa sa dati. At mga workshop para turuan ang kababaihan kung paano magbenta ng kanilang likha. Hindi lang sa palengke, kundi maging sa lungsod. Ang lahat ng ito ay hindi madaling proseso. May mga nag-aalinlangan, may mga natatakot na baka isang araw ay bawiin lang niya ang lahat. Ngunit habang lumilipas ang panahon, nakita nilang totoo ang intensyon ni Barcelon. Araw-araw siyang nandoon, hindi bilang boss, kundi bilang katuwang. Para kay Junang, napuno ng tuwa at pasasalamat ang kanyang puso. Hindi niya akalaing may isang tulad ni Barcelon na kayang magbaba ng sarili upang unawain at makisama sa kanila. Ngunit kasabay ng tuwa, naroon pa rin ang pangamba. Alam niyang darating ang oras na malalaman ng pamilya ni Barcelon ang lahat ng kanyang ginagawa sa Davao. At siguradong mas lalo silang magagalit. At dumating nga ang oras na iyon. Isang gabi, nakatanggap si Barcelon ng tawag mula sa kanyang ina. Mariing tinig ang narinig niya sa kabilang linya. Ano itong nababalitaan ko? Ginagamit mo raw ang pera ng kumpanya para sa mga proyekto ng mga badyaw. Iyan ba ang dahilan kung bakit hindi ka na halos bumabalik dito sa Maynila? Barcelon, ano ba talaga ang nangyayari sa iyo? Huminga siya ng malalim bago sumagot. Ina, hindi ninyo alam kung ano ang nakita ko rito. Hindi ito basta paggastos lamang. Ito ay pagtulong sa mga taong matagal nang nakalimutan ng lipunan. Kung ito man ang dahilan ng inyong galit, tanggap ko, pero hindi ko ititigil ang ginagawa ko. Nagngit-ngit ang kanyang ina. Kung hindi mo ititigil, kakalimutan mo na ang kumpanya. Hindi kita hahayaang sirain ang lahat ng pinaghirapan ng pamilya natin para lamang sa isang babae at sa kanyang komunidad. Sa mga salitang iyon, muling bumigat ang sitwasyon. Ngunit ngayong mas nakikita na ni Barcelon ang halaga ng kanyang ginagawa, hindi na siya natitinag. Alam niyang hindi lamang ito tungkol sa pagmamahal niya kay Junang, kundi tungkol din sa pagpapakita na ang tunay na halaga ng yaman ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa kung gaano ito nakatutulong sa iba. Kinabukasan, habang naglalakad sila ni Junang sa tabing dagat, ibinahagi niya ang nangyari. Tahimik lamang si Junang, nakatingin sa mga alon na tila may gustong sabihin. Pagkaraan ng ilang sandali, marahan siyang nagsalita. Barcelon, baka masyado nang malaki ang isinusugal mo. Ako ang dahilan kung bakit nagagalit ang pamilya mo. Baka tama nga sila na hindi tayo bagay. Mahigpit na hinawakan ni Barcelon ang kanyang kamay. Junang, matagal na akong nagdesisyon. Hindi na ito tungkol lamang sa atin. Ito ay tungkol din sa pagbibigay ng pag-asa sa maraming tao. Kung iiwanan kita, para na rin akong sumuko sa lahat ng pinaniniwalaan ko ngayon. At hindi ko iyon kayang gawin. Sa sandaling iyon, muling lumakas ang loob ni Junang. Sa bawat titig ni Barcelon, nakikita niya ang tapang at paninindigan na hindi kayang sirain ng kahit sinong tao. At doon niya napagtanto na marahil ang kanilang pag-ibig ay hindi lamang para sa kanila, kundi para rin sa mga taong natututo mula sa kanilang kwento. Hindi na napigilan ni Barcelon ang mas lumalim pang pakikisalamuha sa komunidad. Araw-araw, kasama siya sa mga pagpupulong ng mga mangingisda, sumasama sa mga kababaihan habang gumagawa ng mga palamuti, at tumutulong sa mga bata na mag-aral sa itinayong maliit na paaralan. Para sa kanya, mas higit na makahulugan ang mga simpleng ngiti ng mga tao kaysa sa mga papuri at medalya ng mga negosyanteng kasama niya dati sa Maynila. Ang bawat pawis na lumalabas sa kanyang noo habang nagbubuhat ng bangka o tumutulong mag-ayos ng lambat ay tila mas nagbibigay ng tunay na saysay sa kanyang pagkatao. Mabilis na kumalat ang balita sa karatig na lugar na ang isang kilang bilyonaryo ay personal na nakikisama at tumutulong sa mga badyaw. Maraming mga mamamahayag ang nagsimulang mag-usisa, nagpunta sa dalampasigan upang makapanayam siya.
Ngunit sa bawat tanong na ibinabato sa kanya tungkol kay Junang at sa kanyang komunidad, nanatili siyang mahinahon at tapat. Hindi ito tungkol sa akin, sabi niya sa isang panayam. Ito ay tungkol sa kanila. Sa kanilang pangarap, sa kanilang kinabukasan. Kung may magagawa akong paraan upang madagdagan ang kanilang pag-asa, iyon ang gagawin ko. Ang mga katagang iyon ay lalong nagpakumbaba kay Barcelon sa mata ng marami. Ngunit naging dahilan din ng mas matinding galit ng kanyang ina sa Maynila. Para kay Doña Celestina, isang kahihiyan na ang kanilang apelido ay nauugnay sa isang komunidad na mahirap at minamaliit ng lipunan. Ginawa niya ang lahat ng paraan upang pigilan si Barcelon, kabilang na ang pagbawas ng kanyang autoridad sa kumpanya. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, hindi natinag si Barcelon. Sa panig naman ng komunidad, ramdam nila ang pagbabago. Ang mga bata ay masigasig na pumapasok sa paaralan. Ang mga kababaihan ay mas nagiging malikhain at kumikita sa kanilang mga gawaing kamay. At ang mga kalalakihan ay mas nakapaghahanda sa pangingisda gamit ang mga bagong bangka. Sa gitna ng lahat ng ito, si Junang ang patuloy na inspirasyon ni Barcelon. Sa bawat ngiti at simpleng kilos ng dalaga, nakikita niya ang dahilan kung bakit niya piniling manatili sa Davao. Ngunit hindi rin maitatanggi na may kaba pa ring bumabalot kay Junang. Isang gabi, habang magkasama silang nakaupo sa ilalim ng liwanag ng buwan, nagtanong siya kay Barcelon, "Hindi ka ba natatakot na masira ang pangalan mo ng tuluyan dahil sa akin? Hindi ka ba natatakot na mawalan ng lahat ng meron ka?" Tumingin si Barcelon sa kanya at banayad ng umiti. "Junang, kung ang lahat ng ito ay mawawala dahil binili kitang mahalin, handa akong tanggapin iyon. Dahil sa totoo lang, ikaw ang nagbigay sa akin ng dahilan upang makita ang tunay na halaga ng buhay. Noon, pera at kapangyarihan lang ang mundo ko. Pero ngayon, natutunan kong may mga bagay na mas mahalaga kaysa sa lahat ng iyon." Napaiyak si Junang sa kanyang narinig. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa lalim ng pagmamahal na ipinapakita ni Barcelon. Niyakap niya ito ng mahigpit at sa puso niya ay nagsimula ng mabura ang mga alinlangan. Unti-unti, natututo siyang maniwala na maaaring magtagumpay ang kanilang pagmamahalan kahit magkaiba ang kanilang pinagmulan. Lumipas ang mga buwan at mas nakilala pa si Barcelon ng buong komunidad. Ang dati mga mata ng pagdududa ay napalitan ng mata ng paghanga at pasasalamat. Nakita nilang hindi siya nandito para lang kay Junang, kundi para sa lahat ng tao sa paligid. Sa bawat batang natutong bumasa at sumulat, sa bawat ina na may dagdag na kita para sa pamilya, at sa bawat ama na mas ligtas na nakakapalaot, ramdam nilang totoo ang malasakit ni Barcelon. Dumating ang araw na nagtipon-tipon ang buong baryo upang magpasalamat. Nagkaroon sila ng isang maliit na pagtitipon sa dalampasigan. May handang pagkain at musika mula sa kanilang sariling kultura. Doon, sa harap ng lahat, nagsalita si Mang Ador. "Hindi naming inakala na may isang tulad mo, Barcelon, na bababa dito at makikisama sa amin. Noon, puro takot at duda ang nararamdaman namin. Pero ngayon nakita namin hindi pera ang dahilan ng presensya mo dito. Ang puso mo ang tunay na nagtulak sa iyo." Napalibutan si Barcelon ng palakpakan at pasasalamat mula sa buong komunidad. Sa tabi niya, nakatayo si Junang, at sa kanyang mga mata ay makikita ang hindi matatawarang pagmamalaki at pagmamahal. Ngunit sa gitna ng lahat ng kasiyahan, alam ni Barcelon na hindi pa tapos ang laban. Malapit nang dumating ang oras na kailangan niyang harapin muli ang kanyang pamilya sa Maynila. Kailangan niyang ipakita sa kanila na ang kanyang pagmamahal kay Junang ay hindi lamang isang emosyon, kundi isang paninindigan na handa niyang ipaglaban hanggang dulo. Sa kanyang puso, alam niyang darating ang pinakamalaking pagsubok. Ngunit ngayon, mas handa na siya dahil sa bawat hamon na kanyang haharapin, nasa tabi niya si Junang at ang komunidad na siyang magsilbing kanyang bagong pamilya. Dumating ang araw na kinatatakutan ni Barcelon, ang biglaang pagdating ng kanyang ina sa Davao. Hindi niya inasahan
Nabababa mismo si Doña Celestina sa kanilang lugar. Ngunit dala ng matinding galit at pag-aalala sa pangalan ng pamilya. Hindi nga ito naghintay pa ng formal na paanyaya. Kasama nito ang ilan sa mga kamag-anak at tauhan mula Maynila. At ang pagdating nila ay nagdulot ng kaba hindi lamang kay Barcelon, kundi pati na rin kay Junang at sa buong komunidad. Maaga pa lamang ay nagtipon-tipon ang mga tao sa dalampasigan. Hindi maitatago ang tensyon habang papalapit ang itim na SUV na sakay ang pamilya Montemayor. Umaba si Doña Celestina, nakaayos ng maranya at nakataas ang noo. Halatang hindi sanay sa simpleng paligid. Napatigil ang lahat at tanging hampas ng alon ang maririnig. Lumapit siya kay Barcelon na nakatayo sa gitna ng buhanginan, kasama si Junang at ilang nakatatanda ng komunidad. Barcelon, malakas at mariin ang tinig ng kanyang ina. Hanggang kailan ka magpapaloko sa ilusyon na ito? Tumingin ka sa paligid mo. Ito ba ang buhay na gusto mong ipalit sa lahat ng pinaghirapan ng pamilya natin? Sa halip na nakaupo sa mga board meeting at gumagawa ng mahahalagang desisyon, nandito ka. Nakikisalo sa mga taong walang maibibigay na dangal sa apelyido natin. Nagkaroon ng bulungan sa mga tao, ngunit hindi sumagot agad si Barcelon. Tahimik lamang siyang nakatingin kay Junang na halatang nanginginig sa kaba. Pinisil niya ang kamay nito bago humarap muli sa kanyang ina. Ina, mahinahon niyang tugon, hindi ilusyon ang nakikita mo. Totoo ito. Totoo silang lahat. Totoo ang pamumuhay nila at higit sa lahat, totoo ang pagmamahal ko kay Junang. Lalong nagngingit si Doña Celestina. Pagmamahal? Huwag mong gawing biro ang salitang iyan, Barcelon. Ang pagmamahal ay hindi sapat upang magpatakbo ng negosyo, upang mapanatili ang ating pangalan at upang protektahan ang lahat ng pinaghirapan ng iyong ama. Kung pipilitin mong ipagpatuloy ang kahibangan ito, itatakwil kita bilang anak. Naluha si Junang sa kanyang narinig. Hindi niya kinaya ang bigat ng mga salitang iyon at agad siyang lumapit upang magsalita. Donya, mahina ngunit matatag ang kanyang tinig. Hindi ko po intensyon na agawin si Barcelon sa inyo o sirain ang pangalan ninyo. Alam ko pong maliit at walang halaga ang pinagmulan ko sa mata ninyo. Pero hindi ko kailanman ginusto ang lahat ng ito. Ang nais ko lamang ay mamuhay ng payapa kasama ang pamilya ko. Ngunit imbes na lumambot, lalo pang tumigas ang puso ni Doña Celestina. At iyan mismo ang dahilan kung bakit hindi ka karapat-dapat sa kanya. Hindi sapat ang kabutihan lamang. Kailangan niya ng isang babaeng may angking pangalan, may kapangyarihan, at may kayang sumabay sa kanyang posisyon. Hindi ikaw iyon. Narinig ito ng buong komunidad at marami ang napayuko. Ramdam ang hapdi ng pangmamaliit. Ngunit bago pa tuluyang masira ang lahat, muling nagsalita si Barcelon. Ina, kung ganyan pa rin ang pananaw mo, wala na akong magagawa kundi pumili. At pinipili ko si Junang. Pinipili ko siya kahit ilang beses ninyo akong itakwil, kahit ilang beses ninyo akong pigilan, dahil sa kanya ko nakita ang tunay na sasay ng buhay. Hindi sa mga gusali, hindi sa mga numero, kundi sa simpleng pamumuhay na puno ng pagmamahal. Nagkaroon ng katahimikan, kitang-kita sa mukha ng kanyang ina ang gulat at panggigigil, ngunit ramdam din ang bigat ng kanyang mga sinabi. Ang buong komunidad ay napatitig kay Barcelon, namamangha sa tapang na ipinakita nito. Samantala, si Junang ay halos hindi makapaniwala sa narinig. Dahil sa hindi mapigilang emosyon, iniwan ni Doña Celestina ang lugar kasama ang kanyang mga tauhan. Bago tuluyang umalis, muli niyang sinabi, "Mula ngayon, wala ka ng pamilya. Tandaan mo yan." At tuluyan na silang sumakay sa kanilang sasakyan at umalis. Naiwan sina Barcelon at Junang sa gitna ng katahimikan. Maraming nakapaligid sa kanila, ngunit ang pakiramdam nila ay silang dalawa lamang ang nandoon. Niyakap ni Barcelon si Junang ng mahigpit at bumulong. Tapos na ang lahat ng pagtatago. Ngayon, simula na ng totoong laban. Lumapit si Mang Ador at nagsalita. "Anak, hindi madali ang pinili mong daan. Pero tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Nandito kami, handang sumuporta sa inyo.
Sumang-ayon ang iba pang miyembro ng komunidad at sabay-sabay silang nagpakita ng pagtanggap. Sa gabing iyon, nagtipon ang lahat sa dalampasigan. May simpleng kainan, may musika at may halakhakan. Ngunit higit sa lahat, naroon ang pakiramdam ng pagkakaisa at suporta. Sa bawat tipig ni Junang kay Barcelon, nakita niya ang tapang ng isang lalaking handang talikuran ang lahat para sa kanya. At sa puso niya, malinaw ang sagot, hindi na siya muling lalayo. Habang nakaupo silang magkahawak kamay sa ilalim ng mga bituin, nagpasya si Barcelon na hindi na kailanman tatalikod sa kanyang pinili. Ang pamilya niya ay maaaring tumalikod, ngunit nakahanap siya ng panibagong pamilya sa komunidad. At higit sa lahat, nakahanap siya ng pag-ibig na hindi matutumbasan ng kahit anong yaman o kapangyarihan. Sa puntong iyon, alam nilang malapit na ang araw na tuluyan nilang ipagdiwang ang kanilang pagmamahalan, hindi na palihim kundi harap-harapan sa lahat. Lumipas ang ilang linggo matapos ang matinding pagtatalo sa pagitan ni Barcelon at ng kanyang ina. Sa kabila ng sakit na idinulot ng pagtakwil ng kanyang pamilya, nanatiling matatag si Barcelon sa piling ni Junang. Sa bawat araw na kasama niya ang komunidad, mas lalo niyang nakikita ang halaga ng mga simpleng bagay, ang halakhakan ng mga bata sa bagong paaralan, ang kasipagan ng mga kababaihang abala sa paggawa ng palamuti, at ang tapang ng mga mangingisdang muling nakakapalaot ng mas ligtas dahil sa mga bagong bangka. Para kay Barcelon, iyon ang naging kapalit ng mga bagay na iniwan niya sa Maynila, at sa totoo lang, mas buo ang kanyang nararamdaman. Habang lumalalim ang kanilang ugnayan, naging malinaw na kay Barcelon na panahon na upang gawin ang isang hakbang na magpapatibay sa lahat ng kanilang pinaglaban. Isang gabi, sa ilalim ng liwanag ng buwan, dinala niya si Junang sa Pangpang kung saan sila unang nagkakilala. Doon habang dinadala ng hangin ang malamig na simoy ng dagat at kumikislap ang mga bituin sa kalangitan, marahan siyang lumuhod sa harap ng dalaga. Sa kanyang mga palad, hawak niya ang isang simpleng singsing na gawa mula sa pinakintab na kabibe. Junang, mahinahon niyang wika, hindi ko maipapangako ang marangyang buhay na nakasanayan ko noon dahil pinili kong talikuran iyon. Pero maipapangako kung sa piling mo, mamumuhay tayo ng may pagmamahalan at paggalang. Ikaw ang tahanan na matagal ko nang hinahanap. Papayag ka bang maging asawa ko? Hindi nakasagot agad si Junang, natulala sa kanyang nakita. Hindi ito ang klaseng proposal na nababalitaan niya mula sa mga kwento ng ibang tao. Walang mamahaling alahas, walang engrandeng lugar, kundi isang simpleng singsing na may kasamang pangakong galing sa puso. Nanyinilid ang luha sa kanyang mga mata nang tumango siya. Oo, Barcelon, tatanggapin ko. Hindi dahil sa singsing na hawak mo kundi dahil sa pagmamahal mong ipinakita sa akin mula pa noon. Sa lahat ng pagsubok na dinaanan natin, pinatunayan mong totoo ka at iyon ang mas mahalaga. Niyakap siya ni Barcelon ng mahigpit at sa kanilang yakap ay naroon ang pangakong hindi na sila bibitaw sa isa't isa. Kinabukasan, ipinaalam nila sa buong komunidad ang kanilang pasya. Sa halip na pagtutol, sinalubong sila ng kasiyahan. Ang mga tao'y nagtulong-tulong upang paghandaan ang kasal. Ang mga kababaihan ay nagsimulang magtahi ng simpleng kasuotan. Ang mga mangingisda ay nag-ambag ng kanilang huli para sa handa. At ang mga bata ay abala sa paggawa ng mga palamuti mula sa kabibe at bulaklak. Dumating ang araw ng kasal at buong baryo ay puno ng kulay at musika. Ang seremonya ay ginanap sa mismong dalampasigan. Sa ilalim ng araw na unti-unting lumulubog sa dagat, ang mga tao ay nagtipon, nakasuot ng kanilang pinakamagaganda at pinakasimpleng damit. Dumating si Junang, nakasuot ng puting bestida na gawa ng mga kamay ng kanyang mga kababayan. Hindi ito marangya, ngunit sa kanyang tindig at ngiti, tila siya ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Si Barcelon naman ay nakasuot ng parong na pinili niya mula sa lokal na pamilihan. Wala siyang bitbit na kayamanan o kapangyarihan, tanging sarili lamang niya at ang pagmamahal na kanyang ipinangako. Sa harap ng lahat,
Nagsumpaan sila ng kanilang damdamin. Walang kasamang mamahaling alahas o enggrandeng dekorasyon. Ang saksi lamang ay ang mga tao, ang dagat, at ang kalangitan. Pinipili kita, Junang, wika ni Barcelon. Kahit anong unos, kahit anong pangungutya. Ikaw ang pipiliin ko araw-araw. Pinipili rin kita, Barcelon, tugon ni Junang. Kahit gaano kalaki ang agwat ng ating pinagmulan, hindi iyon hadlang para ipagpatuloy natin ang ating pagmamahalan. Matapos ang kanilang sumpaan, nagpalakpakan ang lahat. Ang kasiyahan ay umalingaw-ngaw sa buong baryo. Nagkaroon ng sayawan, kantahan at masaganang handaan mula sa kanilang sama-samang ambag. Ang gabi ay napuno ng halakhakan at sa unang pagkakataon, ramdam ni Junang na tunay siyang tinanggap hindi lamang bilang bahagi ng komunidad, kundi bilang asawa ng lalaking piniling niyang mahalin. Sa gitna ng kasayahan, may mga taong lihim na nakatingin mula sa malayo. Ilan sa mga tauhan ng pamilya Montemayor ay ipinadala upang makita mismo ang nangyayari. Nang makabalik sila sa Maynila at ikinuwento kay Doña Celestina ang lahat, hindi nito napigilan ang bigat sa kanyang dibdib. Galit pa rin siya, ngunit sa kaloob-looban niya, nagsimula na ring kumirot ang puso sa katotohanang handang isuko ng kanyang anak ang lahat alang-alam sa isang simpleng babae. Samantala, sa Davao, nagsimula ang panibagong yugto ng buhay ni na Barcelon at Junang. Hindi naging madali, ngunit araw-araw nilang pinatunayan na ang kanilang pag-ibig ay hindi basta-basta matitinag. Sa kanilang pagsasama, pinagsama nila ang dalawang mundo. Ang mundo ng kayamanan at kapangyarihan, at ang mundo ng simpleng pamumuhay na puno ng pagmamahalan at malasakit. Sa bawat ngiti ng mga tao sa komunidad at sa bawat yakap nilang dalawa, malinaw na patunay na may mga bagay na hindi kayang hadlangan ng estado o pangalan. Sa huling bahagi ng kanilang kasal, habang magkahawak kamay na pinagmamasdan ang dagat, bumulong si Barcelon kay Junang. Ito ang simula ng bago nating buhay. At sa simula na ito, hindi na tayo maghihiwalay. At sa ngiting puno ng pag-asa, tinanggap nila ang hinaharap na sabay nilang haharapin gaano man kahirap o kabigat dahil naniniwala silang ang kanilang pag-ibig ang magiging sagot sa lahat.